Sizzling pork chops nga tayo ngayon for dinner. Good morning! Bigla ang nag-crave si Papa B sa sizzling pork chops. Ito ang kinakain namin kapag napupunta kami ng SM, lalo na kapag mahaba yung pila sa mga restaurant o kaya sa mga fast food. Kaya sa food court kami pumupunta at talagang namimiss na namin to dahil matagal-tagal na nga kami hindi hindi na sanay mag-voice over, nabubulol na kaagad. Matagal-tagal na kami hindi nakapag food court gawa ng kulang na sa budget at pasukan na kasi kaya parati ng busy hindi na nakakalabas ng medyo malayo-layo. So ito na nga, nag-usap nga kami ni Papa B kung ano ang hapunan namin ngayon at sabi niya parang namimiss niya mag pork chop. Ako naman sabi ko parang napakalungkot naman ng pork chop lang yung wala man lang sauce. Tapos sinadjust ko nga tong sizzling pork chop at naalala nga rin niya at talaga namang sabi niya gusto nga niyang kumain yan. Kaya pumunta agad ako ng palengke, syempre magkasama pa rin kaming dalawa, di kami paghiwalay chas. So ayun, pagkarating ko nga ng palengke ay may nakita ako na itong nakaprikat na tapos wala pa siyang balat. Wow, perfect talaga to para sa aking lulutuin ngayon. Kaya bumili na kaagad ako ng 1 kilo mahigit, nasa 7 pieces yan, 7 cuts yan na medyo malalaki naman talaga. Kaya sulit na rin, okay din talagang magluto kaysa kumain sa labas. So ayun, hinugasan ko nga lang yan tapos trinide out ko ng tissue pagkatapos ay minekos-mekos ko chas. Minekos-mekos ko yan siya ng salt and pepper tapos mamasa-masahin mo lang para manuot ang lasa sa kanyang laman. Kailangan talaga manuot ang lasa dahil alam mo naman kapag masarap at malasa hindi ka nila makakalimutan chas. O mabilisan na nga lang to kaya 10 minutes ko lang siyang binabad sa asin at paminta. Pagkatapos ay nagpainit na ako nitong aking kawali. Kailangan mainit na mainit para hindi siya dumikit. Tapos naglagay na rin ako ng mantika. Tamang-tamang mantika lang para maluto lang siya. Yung pork, hindi kasi pwedeng ma-overcook to dahil hindi na siya malambot at hindi na rin siya juicy. Tsaka malasang malasa talaga ang pork kapag kinagat mo siya na juicy pa at napakalambot. O diba, imagine mo, napakasarap nun. At yan ang sekreto sa malambot na pork, wag mong i-overcook. So ayun, nakita nyo naman, paninito ko lang siya side by side nang hindi naman matagal. Tapos ngayon ay gagawa naman ako ng kanyang sauce. Kasi diba kapag sizzling, masarap kapag may sauce. Kaya ito na, yun sa pinaprituhan ko, binawasan ko lang siya ng mantika kasi masyadong marami. Tapos naglagay na rin ako ng pinagsamang flour at cornstarch. Tapos hinalo-halo ko lang. Tapos dinadagdagan ko siya ng water nung medyo nanuyo na. Tapos halo-haloon lang din ulit. Ganyan, natuyo siya ulit. Kaya dadagdagan ko ulit siya ng water. Kaya siya natuyo ulit kasi medyo marami-rami yung flour at saka cornstarch na nilagay ko. Tapos nilagyan ko lang siya ulit ng water para maging malabnaw. Kasi yun naman talaga ang ating goal na mapalabnaw itong parang gravy sauce na to. Kayo na ang bahala sa consistency ng gusto nyong sauce. Nung na-achieve ko na yung consistency na gusto ko, ayan, naglagay naman ako dito ng additional na pepper. Tapos syempre naglagay din ako ng pork cubes. Ito na yung pinakapampalasa ko sa lahat. Tapos nilabas ko na rin yung aking pangmalakasang kawali na wala ng hawakan. Pero napakagandang paglutuan yan. At eto na nga. Naggisa na rin ako ng beans kasi para pang side dish. Bawat kasi kakain kami, kailangan meron talagang gulay dahil sinasanay ko syempre ang aking mga boys na kumain sila ng gulay. Every time nakakain sila dapat may gulay. Kaya dapat corn ang ilalagay ko, kaya lang napakamahal ng corn na in-can. Kaya ito na lang, bumili ako nitong beans kasi medyo mura-mura siya doon sa palengke. Ginisa ko lang siya sandali hanggang sa maluto tapos hindi ko na siya tinimplahan dahil malasa naman yung aking pork at syempre yung beans malasa din naman yan kahit na wala ng timpla at nasanay naman na sila. At dahil wala nga akong sizzling plate, ito na rin ang gagamitin ko bilang sizzling plate. Ayan, inilatag ko na yung mga pork na nakaprikat na rin para mamaya kakainin na lang, kukuhan lang na maliliit yung aking mga boys sa aking mamaliit na itlugan dahil hindi naman sila malakas sa pork. Kaya for sure, konti lang din ang kakainin nila dyan. Pero at least may enjoy nila dahil kailangan din naman nila to protein sa katawan. Kaya kahit ayaw nila ng karne, talagang pinipilit ko pa rin na kumain ng kaunti-unti. At ayan na nga, ito na nagsilbing aking sizzling plate. O diba, akala mo naman talaga, o walang sizzling plate, walang problema, may kawali tayo. Tapos syempre, nilagay ko na sa ibabaw yung aking pangmalakasang beans. O, nakakatakam diba? Magluto ka na rin dahil for sure, pag na-try mo tong recipe na to, makakalimutan mo talaga ang sama ng loob mo, Chas. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Kain tayo. Bukas ulit.